Naku po, eto na nga mga tol, bumawi ang Iran sa mga pag-atake ng Amerika nitong nakaraan lang at pinuntirya ang mga US military bases. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Mainit na balita ngayon dito sa Middle East sapagkat tila ba nagsisimula na naman ang panibagong serye ng bakbakan sa pagitan ng Amerika at saka nitong Iran sapagkat ayon dito sa balitang panonoorin natin, no, nagsagawa ang IRGC ng mga pag-atake sa mga US military bases, no? Ito'y retaliation daw mga tol para doon sa mga pag-strike ng Amerika dito sa Bandar Abbas, no? Panoorin natin itong balita mula rito sa WION. Mainit na naman ang Breaking kalagayan news coming ngayon. in, viewers from West Asia. Iranian media says the Revolutionary Guards have attacked a US airbase, which it claimed was the source of strikes in Bandar Abbas. IRGC attack in retaliation for strikes in Bandar Abbas. Ito yung mga pag-atake nitong nakaraan ng Amerika sa mga missile sites ng Iran. At ngayon, tulad nga nung sinabi ng IRGC, sa mga magiging pag-atake ng Amerika is sigurado daw ang kanilang pagganti. It has also cited an IRGC statement which said that the response is a serious warning to the US Sa Kuwait, that their attacks will not go unanswered. It said that in case of any further strikes, the response will be more decisive and that the responsibility for the consequence will lie with who it called the aggressor. Just a few minutes ago, Kuwaiti army said that its air defenses are responding to missile and drone attacks. That's the big development we're tracking for you, as there is a sense that hostilities are resuming in West Asia. ito nga yung sinasabi ko mga tol. Kita nyo ngayon to ayon sa Kuwait mga tol is gumagana ngayon ang kanilang air defense para salagin yung mga missile at drone na papunta sa kanila. Ito yung sinasabi ko nitong nakaraan, kaya may lakas din ng loob kasi talaga sa pag-atake ang Amerika. Kasi ang mga pupunterya lang sa kanila mga US bases, which is parang napakalait na porsyento lang yan sa kanila at kaya nilang palitan kung ano man yung mga pipinsala dyan. Pero ang pinaka-importante kasi napakalayo nila. Hindi masyadong apektado yung ekonomiya nila o yung bansa nila. Walang mga Amerikano ang magtatakbuhan, magtatago sa kung saan man pwede sila magtago. Ang nagiging apektado rito mga tol is yung mga bansa na nakapalibot dito sa Iran na pwedeng targetin bilang ganti dahil nga nandoon yung mga US bases. Katulad nito ngayon, Kuwait, itong pinapanood natin ngayon. Earlier, we brought you reports of the US targeting 4 Iranian attack drones. Minutes later, we've heard of Kuwait defending against incoming projectiles, missiles and drones, and now the Iranian media is saying that the Revolutionary Guards have attacked a US airbase. US airbase. Airbase lang yon mga tol Base militar lang yon ng Amerika. The IRGC claimed it was the source of strikes in Bandar Abbas on Iranian boats. It has cited an IRGC statement which said that the response is a serious warning to the US that their attacks will not go unanswered, and also said that in case of any further strikes, the response will be more decisive. So yun nga yung balita, no? Anumang pag-atake ng Amerika, hindi pwedeng maging unanswered o hindi pwedeng hindi sila sasagot o magre-retaliate mga tol. Ituloy natin itong balita dito sa UNTV News. Sabi rito, US at Iran muling nagpalitan ng pag-atake sa kabila ng umiiral na tigil putukan. Bagong balita lang to mga tol. Sabi rito, naglunsad ng panibagong pag-atake ang Estados Unidos laban sa isang military site sa Iran. Ito siguro yung nangyari nung habang ngayon naman ay binabakbakan naman ng Iran ngayon itong military bases ng Amerika. Nagsagawa ng military airstrikes ang Estados Unidos sa timog ng Iran matapos targetin ang isang ground control site sa port city ng Bandar Abbas na umano'y nagbabanta sa mga US forces at commercial shipping sa Strait of Hormuz. Ayon sa isang US official, 4 na Iranian attack drones din ang napabagsak ng US military habang papalapit ang mga ito sa nasabing shipping route.
Nilinaw ng Washington na purely defensive lamang ang operasyon at layunin nitong mapanatili ang ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. Layo na mapanatili ang ceasefire. Paano naman natin mapapaniwalaan na layon mapanatili ang ceasefire kung pareho silang nagbabantaan? Kumbaga mga tol, sa dalawang nagsusuntukan, paano natin mapapaniwalaan na layunin nilang magkasundo kung parehong nakaangat pa rin yung kamao nila at nakaganon? 'Di ba? Ngayon mga tol, hindi lang to basta-basta kamao dahil patuloy ngayon ang mga bombahan at serye ng mga pag-atake at ayon nga sa mga balitang ating napanood na katulad na lamang nito sa Wiyon, ay tinarget naman ngayon ng IRGC ang mga US base in retaliation bilang gante sa mga pag-atake ng Amerika dito sa Bandar Abbas. Pero may ceasefire pa yan at saka meron pang negosasyong nangyayari ngayon . Nangyari ang panibagong strikes ilang oras matapos itanggi ni US President Donald Trump ang umano'y draft deal na inilabas ng Iranian state media kaugnay ng Strait of Hormuz. Una nang iniulat ng Iranian State TV na may binubuong kasunduan kung saan papayag ang Iran na ibalik sa normal ang commercial shipping sa strait habang magkakaroon ng joint management ang Iran at Oman. Kaso nga, itinanggihan ng Amerika, hindi daw yan totoo. Sa pagbabantay sa mga barkong dadaan doon. Ngunit iginiit ni Trump na walang anumang bansa ang papayagang kumontrol sa Strait of Hormuz dahil ito ay bahagi ng international waters. Nauna na rin itong tumutol sa ipinatutupad na bayad ng Iran sa mga barkong dumadaan sa strait. Pero ayon naman sa Iran, hindi daw ito international waters. Etong Strait of Hormuz, meron daw silang jurisdiction dyan. Kasama yung Oman. Naman sa Iran, hindi ito toll kundi bayad para sa navigational services at proteksyon kasama ang koordinasyon sa Oman. Ay, nako. Nagbabala naman si Trump sa Oman at sinabing dapat sumunod ito sa posisyon ng Estados Unidos sa usapin ng Strait of Hormuz. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. Nako, pinantaan ngayon ng Oman. Oman, kailangan daw mag-behave. Or, bobombahin daw sila. Sabing gano'n ng Amerika. Balikan natin yung sinabi Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. Or we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Naglabas din ng babala si US Treasury Secretary Scott Bessent laban sa mga bansang posibleng makipagtulungan sa Iran sa pagpapataw ng mga bayarin sa strait. Ayon kay Bessent, agresibong tatargetin ng Estados Unidos ang mga individual o grupong masasangkot sa umano'y paggamit ng strait para sa extortion ng global maritime trade. Agad namang gumanti ang Iran matapos ang panibagong strikes ng Estados Unidos. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, target nito ang isang American Air Base na pinagmulan umano ng mga pag-atake sa Bandar Abbas. Bagaman hindi tinukoy ang eksaktong lokasyon ng base, kinumpirma ng Kuwait na nakapag-intercept ito ng mga hostile missiles at drone threats noong Huwebes ng umaga. So sa madaling salita, galing sa Kuwait, doon sa military base na yon nagmula yung mga ginamit ng Amerika na pag-atake dito sa mga base ng Iran. Kaya yun yung pinupuntirya din ngayon ng Iran. So talagang nadadama yung mga bansa rito sa Middle East dahil din sa ganyan. Sinabi naman ng US Central Command o CENTCOM na isang paglabag sa umiiral na tigil putukan ang pag-atake ng Iran sa Kuwait ilang oras matapos maglunsad ng drones ang Tehran malapit sa Strait of Hormuz. Ayon sa CENTCOM, napigilan din ang isa pang drone na ilulunsad sana mula sa isang Iranian ground control site sa Bandar Abbas. Sa kabila ng pagpapalitan ng pag-atake ng magkabilang panig, nananatili pa rin ang ceasefire sa rehiyon, gayon din ang negosasyon para sa mas matagal na kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Parang wala nang ceasefire Kasi pag ceasefire, di ba, tigil putukan. Pero etong pinag-uusapan natin ngayon, palitan ng pag-atake.
Ay nako po. Anyway mga tol, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Eto na, nangyayari na eh. Wala tayong magawa. Hindi naman natin pwedeng pigilin yan. Ang kaya lang naman natin gawin, magbigay ng reaksyon habang nanonood sa mga kaganapan dyan at maging aware para di tayo magulat. Teka, bakit na naman sumirit ang presyo ng krudo? Kasi tulad ngayon mga tol, mataas na naman ang presyo. Ay naku po, kailan kaya matatapos sa mga kaguluhan dyan? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi? Comment na lamang kayo sa ibaba.